Pagpatuloy natin ang ating kwento. Habang nasa malaking bato ang dalawa, ay napangiting itong si Tepa at si Cloud naman ay malagkit na nakatitig lang dito. Then follow me. Paghamon itong si Tepa, I will. Tugon naman itong si Cloud. Pag nahuli kita ay malalagot ka talaga sa akin, makakatikim ka talaga ng masarap. Wala pa ring lakas ng loob itong si Tepa na tumalon at maligo. Ito namang si Cloud ay sinabihan na itong si Tepa na tumalon na at maligo. Umarap na lang itong si Tepa at sinilip ang tubig sa ilalim ng malaking bato. Muli siyang napatingin kay Cloud. Nakatayo lang sa likuran niya itong si Cloud. Nakaramdam siya ng panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita niyang nakangisi ito at mapang-akit na nakatingin sa kanya. Ang abs nito na naaarawan ay tinatawag din ang atensyon niya. Napalunok itong si Tepa dahil sa nakita niya at pagkatapos ay inilagay ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Tinitignan niya itong si Cloud at kinagat ang daliri niya. Alam ni Cloud na inaakit siya ni Tepa. Ang daliri naman ni Tepa, nakakagat niya lang, ay dahan-dahang bumababa. Mula sa labi niya, dumaan ito sa kanyang baba at napatingala siya nang nasa liig na niya ang daliri niya. Mas bumababa ang daliri niya, dumaan sa masikip na hiwang nagawa ng halos magdikit na nitong dibdib. Bumaba pa ito hanggang sa pusod at nang malapit na itong tumama sa undergarment niya, tumalikod siya kay Cloud at mabilis na tumalon. Napailing naman itong si Cloud. Alam kasi niya ng tagumpay itong si Tepa sa pangaakit sa kanya at sa pambibiti nito. Ang sarap ng tubig, grabe, sigaw ni Tepa at kasalukuyang dinarama ang tubig. Pero mas masarap ka Tepa, bulong nitong si Cloud sa kanyang sarili at napangisi ito. Tumakbo itong si Cloud para tumalon at pagkatapos ay sumigaw din ito. Andito na ako Tepa, humanda ka. Nagdive nga itong si Cloud papunta dito kay Tepa. Si Tepa naman ay napangisi dahil sa ginawa nitong si Cloud. Ilang minuto pang lumipas ay hindi pa rin umaahon itong si Cloud kaya naman nagpanik itong si Tepa. At sabi nito, Cloud, Cloud tawag nito at napahinga ng sobrang lalim. Akala nga nitong si Tepa ay nalulunod itong si Cloud pero ang hindi niya alam ay isang napakagaling na swimmer itong si Cloud. Pinakamagaling sa lahat at ilang beses na rin itong naging kampiyon at nanalo ng mga awards, trophies at medals. At hindi nga niya ito pinaalam kay Tepa. Isa rin sa mga rason kung bakit binigay ng kanyang ama ang islang ito ay dahil sa kahiligan nito sa pagsiswimming. Habang kinakabahan pa itong si Tepa ay nagtataka siya dahil may bigla ngang humawak sa kanyang likuran. At nang paglingon niya ay nakita nga niya itong si Cloud. Huli ka, sabi ni Cloud habang tumatawa ito na malakas. Cloud, ginulat mo naman ako. Sigaw nitong si Tepa at pagkatapos ay gumanti din ito. Tawa lang ng tawa itong si Cloud dahil kaunting tubig lang ang nakakarating sa kanya. Muling hinampas ni Cloud ang tubig itong si Tepa dahilan para matamaan ang mata nito. Dahil doon, napapikit itong si Tepa at ninakaw iyon ni Cloud ang pagkakataon para lumangoy pa ilalim at magtungo sa likod nitong si Tepa. Habang paahon ang kamay nito ay humahagod sa balingkinitang katawan ni Tepa itong si Cloud. Idinikit niya naman kaagad ang galit na galit niyang kahabaan sa likod ni Tepa. Nang tuluyan siya makaahon, ang baba niya ay nakapatong sa balikat nang napapatinga lang si Tepa. Ang kanilang kahabaan naman ay nagkadikitan sa nag-iinit na pang-upo ni Tepa. Pareho silang medyo mainit ang kanilang mga katawan at parang hinahanap nila ang isa't isa. Kahit nasa tubig, pakiramdam ni Cloud ay pinapawisan siya dahil sa sobrang init ng mga kaganapan. Tepa, paunahan tayong makarating sa gilid ng batong iyon. Panghahamon itong si Cloud. Umarap sa kanya itong si Tepa at ninalikan siya. At ayun na nga, sabay na ngang lumangoy ang dalawa at paunahan naman ito. Cheater, natatawang sabi ni Cloud. At pinabayaan na munang mauna itong si Tepa. Nang malapit na itong si Tepa sa gilid ng malaking bato, ay lumangoy na rin siya. Sa gilid ng malaking bato ay may mas maliit pang bato at mas mababaw na roon. Nakaupo ngayon itong si Tepa at pinagmamasdan ang pag-ahon nitong si Cloud. Lumapit itong si Cloud sa kanya. Marahas na hinuwakan ang kanyang muka para itutok sa muka nito. Nakipagtitigan naman itong si Tepa at pagkatapos ng ilang segundong pagtitigan, biglang sinunggaban itong si Cloud ang nakasandal na si Tepa. Ang kamay ngayon ni Cloud ay nakadiin laban sa malaking batong kanina ay inuupuan nila sa taas at ngayon naman ay sinasandalan na ni Tepa. Ang kamay ni Tepa ay nasa harap ng dibdib nitong si Cloud. Nais abutin ng mga kamay niya ang kabaan ni Cloud pero hindi niya magawa dahil nakayuko ditong si Cloud. Taas pa bang hinaplos na lang ni Tepa ang dibdib ni Cloud. Pagkatapos nun, ang kamay niya ay naglakad papunta sa likod ni Cloud. Kinagat ni Cloud ang lower lip nitong si Tepa dahilan para mapaungol ito at kalmutin siya nito. Oh Cloud, patuloy lang silang naghahalikan at bawat palitan ng halik, paghahalo ng laway at labanan ng dila, napapaungol itong si Tepa.
Oh Cloud, mahina nitong ungol. Huminto sa kakahalik itong si Cloud. Ang kamay ni Tepa ay nakasabunot na sa buhok nito kaya idinirinin niya sana ito palapit sa kanyang labi. Ngunit nilalabanan iyon ni Cloud. Bakit? Nagtatakang tanong ni Tepa at susunggaban sanang muli itong si Cloud. Ngunit umiwas itong si Cloud. Umayos ng tayo itong si Cloud kaya mas lantad na nakikita nitong si Tepa ang katawan at kabaan nitong bumabaka. Si Tepa naman ay tumayo mula sa inuupang malit na bato at nagpalit sila ng pwesto nitong si Cloud. Si Cloud naman ngayon ang nakaupo sa bato at nakasandal sa malaking bato sa likuran nito. Dahil sa hindi rin naman na malalim ang tubig sa bahaging iyon, napaluhod agad itong si Tepa. Mas lumapit siya ngayon kay Cloud at idinampi ang kamay sa abs nitong si Cloud. Nakabukaka itong si Cloud dahilan para magkaroon ng espasyo itong si Tepa. Umahon muna itong si Tepa ng sobrang lapit. Inalikan niya itong si Cloud at ipinadama ang naglalakihan niyang tuktok. At ayun na nga, muli nga nagbahagi ng pagmamahalan ang dalawa sa isa't isa dahil sa sobrang init ng kanilang katawan at ini-enjoy nila ang bawat sandali. Pagkatapos nun, na makabalik na sila sa bahay, na pumunta sila sa may terrace ay pinagmamasdan ang panghimlay ng araw. Napatitig muna itong si Tepa sa glass na inabot sa kanya nitong si Cloud bago siya sumulap dito. Sabi ni Cloud, "Don't worry, hindi ka malalasing nito." Ngumiti itong si Tepa at tinanggap ang baso. "Ano ang lasa?" tanong ni Cloud sa kanya. Napasulyap naman itong si Tepa sa kanya, ngunit nasa kalayuan ng tingin niya. Sakto lang, sagot nitong si Tepa na ikinatuwa nitong si Cloud at sinundan ng paglagok nito ng inumin. "Hindi ka siguro wine?" Seryosong tanong nitong si Cloud kaya napakunot ng kanyang noo itong si Tepa. "Ha? It doesn't taste as sakto lang," paliwanag ni Cloud. "Sobrang sarap mo kaya?" "Loko," tipid na sabi nitong si Tepa at sabay silang tumatawang dalawa. "Alam mo, sunset is my favorite time of the day." Pag-iiba ng topic nitong si Tepa. "Wait, time of the day ba siya?" "Ay, never mind. What makes it your favorite?" tanong nitong si Cloud. Dahil siguro naalala ko na tuwing paglubog ng araw ay madalas kaming nagmemeryenda ni tatay noon." Tugon nitong si Tepa at napangiti. Na mismo ba siya? At dahil nga sa tanong nitong si Cloud ay muling napalitan ang masaya sanang mukha nitong si Tepa. At sabi nito, "Oo Cloud eh." At sabi naman ni Cloud, "Hayaan mo, bibisita tayo sa inyo. Sigurado yan. Ngayon inumin mo na lang yung wine na yan dahil kanina pa ubos itong akin." At nang oras ngayon ay tumawa sila pareho at lumapit itong si Cloud dito kay Tepa at inakbayan niya ito. "Ako na nga ang uubos niyan." Pagbibiro nitong si Cloud at aakmang aagawin ang wine glass. Lumipas pa mga araw ay ilang araw na ngang kasama nitong si Tepa itong si Cloud sa mansyon nito. Simula nang nandun nga itong si Tepa ay marami na silang nagawang kung ano-ano. Kagaya ng mga kakaibang posisyon ng kanilang lambingan. Ginawa ni Tepa ang lahat para makabawi dito kay Cloud at para mapasaya ito. Kasalukuyan silang nasa kwarto. Kahit gabi na ay may ginagawa pa rin milagro ang dalawa sa loob ng shower room. Hindi nila hayaan walang silang gawin sa isang araw. "Ano ba ang panonoorin natin?" tanong nitong si Tepa kay Cloud. Pareho silang nakasandal sa may dulong bahagi ng kama nilang dalawa at palungkot namang sabi nitong si Tepa, "Gusto ko yung nakakaiyak. Gusto kong yung nakakaiyak at masakit na pangyayari. Gusto mo yung mga love story tapos malungkot yung katapusan?" Paninigurado nitong si Cloud. "Midnight Sun or 5 Feet Apart, gusto mo ba? Both of them were heartbreaking." Sabi naman ni Tepa, kahit ano, kahit walang romance basta nakakaiyak. At ayun na nga, kinuha ni Cloud ang remote control. At sabi nito, "This movie will make you cry." At ayun na nga, mga 30 minuto na ang lumipas simula nang manood sila. They're watching the Philippine adaptation of the movie Miracle in Cell number 7. Nakasandal itong Stepa ngayon sa balikat ni Cloud and their hands were tied. Sa harap nila ay may tissue na inhanda itong si Cloud at may pang midnight snack pa. "He was convinced for a crime he did not commit," wika ni Cloud. Seryoso at nadadala ang sarili sa panunood. "His condition and social status was taken for granted." Sagot naman itong si Tepa na namumula pa ang mata at may bakas pa ng luha ang pisngi nito. "I've watched this movie long ago but the feeling and emotion, it gives me the same." Saad naman itong si Cloud at ginalaw ang kamay niyang nakahawak sa mga kamay ni Tepa. Kung may kaibahan man, siguro dahil sa mga Pilipino na ang gumaganap. Nagangat ng tingin nitong si Tepa dito kay Cloud at sabi nito, "At alam mo, bagay na bagay ang movie na to sa mga nangyari dito sa Pilipinas." Kawawa naman ng bata. Wala na nga siyang mama, nakulong pa ang papa niya. Muling wika nitong si Tepa at pagkatapos ay lumuha. "Naisip ko talaga na ako ang batang iyan. Tapos yung lalaki ay si tatay. I was right. Mapapaiyak ka talaga." Natatawang sabi nitong si Cloud. At kung ano pa ang masunod na pangyayari ay abangan nyo
Pagpatuloy natin ang ating kwento, nagbanding nga itong si Tepa at si Cloud at nanood sila ng palabas. At ang pinanood nila ay yung nakakaiyak dahil yun ang gusto ni Tepa. At ang pamagat ng kanilang pinanood ay Miracle in Cell number 7. Tabang nasa kalagitnaan sila ng palabas ay sabi nito sa Tepa, I feel so sad for his child. Kawawa naman wala na nga siyang mama, nakulong pang papa niya. Muling wika nitong si Tepa at pagkatapos ay lumuha ito. Naisip ko talaga na ako ang batang iyan. Tapos yung lalaki ay si tatay. I was right, mapapaiyak ka talaga. Natatawang sabi ni Cloud dahil sa palabas na yun ay naalala ni Tepa ang kanyang ama. Mabait ang tatay niya at napakabuti nitong asawa, hindi ito makagawang lumingon sa ibang babae at walang balitang umabot sa kanila na may babae ito. Her father is loyal and faithful to them. Kung gaano sila kamahal ng tatay niya, ay ganoon din ang pagkahumaling nito sa pag-iinom bagamat hindi sila sinasaktan kapag nalalasing ito. Ang naging kapalit naman ng pagiging palainom niya ay ang kalusugan nito. Are you okay? Papatayin ko na lang. Sa nitong si Cloud na mapansing humihikbi na si Tepa at sunod-sunod na ang pagtagak ng luha nito. Huwag, sabi nito. Naawa lang talaga ako sa bata. Sabi naman itong si Tepa, pero alam naman itong si Cloud na ginagawang dahilan lang ni Tepa yung palabas na pinanunood nila. Did I really told you that this movie reflected how flawed the justice system in our country? It was his way na madistract itong si Tepa para tumigil nito sa kakaiyak. Kaya ayaw ko sa death penalty kasi yung mga mayayaman ay nakakalabas talaga pag marami silang pera. Kahit pagkaano pa kalaki ang kasalanan ng gawa nila, nakakalaya pa rin naman ito. Para lang sa mga mayayaman ang death penalty. Tama ka, tipid na sabi nitong si Tepa at pinunasan ng tissue ang mga mata. I used to wish of becoming a lawyer before. Pagbabahagi nitong si Cloud at sinisilip itong si Tepa. O bakit? Bakit hindi ka naging abogado? Natatawang tanong nitong si Tepa at itinapon ang ginamit na tissue. Wala tinamad ako, sagot naman itong si Cloud at pareho silang natawa. Pero ngayong malaki na ako, hindi na pagiging abogado ang pangarap ko. Ang tanging pangarap ko na lang ngayon ay magkaroon ng maayos na sistema ng hustisya at pamamahala ang ating bansa. Tumango na lang itong si Tepa. Tama naman talaga itong si Cloud. Makahulugan ang sinasabi nito. Can I ask you something? Tanong na lang nitong si Tepa. She doesn't know how to continue the recent topic kaya naisipan niyang ibahin na lang ito. Sure, no problem. Wala ka bang pamilya rito sa Pilipinas? O kahit kapamilya man lang, pinahinaan ni Cloud ang tunog ng telebisyon at napatingin kay Tepa na nakaangat ang tingin sa kanya. Nasa ibang bansang pamilya ko. Pagsisimula ni Cloud, I have relatives here pero hindi ko naman sila nakakausap. Matagumpay itong si Tepa sa wakas na ilihis niya ang topic. Ganun ba? Ilan ba kayong magkakapatid? I have 2 sisters and 1 brother. So 4 kaming lahat. Napangiti na lang itong si Tepa sa sinabi nitong si Cloud. Can we first talk about our likes and wants para naman mas convincing na mag-asawa talaga tayo? At dahil sa sinabi nitong si Tepa ay napangiti na lang itong si Cloud sabay sabi, That's a great idea. I would love that. Ako nang unang magtatanong. No, giit nitong si Tepa at umayos ito ng upo. Naka-Indian seat ito na siya ngayon ay nakaharap dito kay Cloud. Batu-batubig para fair. Nakanda ng kamay nitong si Tepa para sa batu-batubig. Pero ibinabayo ni Cloud. I'll decide you're under my rules. My possession. Pabirong umirap itong si Tepa. Fine, I have no choice. Okay, mapanghamong tanong nitong si Cloud. Favorite color mo? Yellow, sagot naman ito at pagkatapos ay siya naman ang tanong. Ikaw, favorite color at favorite animal? Arbor blue and my favorite animal is cat. At bigla na lang itong napatawa sabay hinawakan ang Maria nitong si Tepa. Agad naman na tinanggal nitong si Tepa ang kamay ni Cloud na humawak sa kanyang Maria. Huwag ngayon, sabi nito. Tumawa na lang itong si Cloud at napailing. Okay, let's continue. What's your favorite animal and your favorite flower? Dog. Natatawang sabi nitong si Tepa. It's her turn to tempt itong si Cloud. My favorite flower is sunflower. Bakit sunflower? Ayaw mo sa tulips? Tanong nito at hinawakan ang dalawang kamay nitong si Tepa. Tulips total, madalas naman tayong mag-lips to lips. Tatanggalin sana nitong si Tepa ang kamay nitong si Cloud. Ngunit matindi ang pagkakapit nito. Tinititigan siya ni Cloud at kinagat nito ang labi. I love sunflower because of its color. Taas kilay nitong sabi. Isa pa, it symbolize hope, new beginning, and blessings. Yun talaga ang paborito niyang bulaklak. Sa tuwing napaparaan siya sa may nagtitinda ng mga bulaklak, humihinto siya para tingnan at hawakan ito. Gusto niyang bumili o hindi kaya ay magtanim ngunit wala siyang oras. Kailangan niya magtrabaho, kailangan niya ng pera. Can you be my sunflower? Tanong itong si Cloud.
at pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nitong si Tepa. Ipinagdikit niya ang kanilang ilong at ang kanilang labi ay pulgada na lang ang layo mula sa isa't isa. Aalagaan kita pangako, didiligan pa kita araw-araw. At bigla na lang nitong hinalikan itong si Tepa at kinagat ang labi. Umiwalay naman agad itong si Tepa dahil masaya siya sa ginagawa nilang dalawa at masaya siyang magtapon ng biro nitong may kakaibang kahulugan. Cloud, you're too hot. At pangiti namang sabi ni Cloud, alam ko naman yun ikaw talaga Tepa. Let's not end the game. Saan din tong si Cloud, alam niyang kahit pinipigilan siya nitong si Tepa kanina sa mga biro niya ay gusto rin ayun ni Tepa na akit lang din talaga sa kanyang kagapuhan ang babaeng nasa harap niya. Let's bring the game. Let me start it again. Wika nitong si Cloud at inilabas ang dila. Binasa ang nanuno yung labi niya. Kita simpleng ganun lang nitong si Cloud. Naakit ng sobra itong si Tepa. What's your favorite porn site? Malakas na tumawa itong si Tepa. Cloud, ikaw talaga, sigaw niya habang humalakak. Hindi ko kaya alam ang mga ganyan, wala akong alam sa mga ganyan. Next question please. Pati itong si Cloud ay natawa sa tanong niya. Pati ba naman yun ay tatanong pa ba? Isa pa, babae itong si Tepa kahit na posibleng nanunood siya, mas marami pa rin talagang alam ang mga kalalakihang tulad niya. What's your favorite position? Nilagay ni Tepa ang hinlalaki niya sa kanyang bibig at kinagat ito. Hindi niya alam kung ano ang sasagot. Lahat naman ay nagustuhan niya. Ikaw muna. She passed. What's your favorite position? Biglang ang ipinasa nitong si Tepa ang mga katanungan dito kay Cloud kaya naman napatawa na lang itong si Cloud at napailing. Honestly, I have tried everything. I just love the position. Basta halos ata ay nasubukan ko na. At patawan mong sabi nitong si Tepa, ganun ba? Ayaw ka kasi masyado. Hayo ka sa laman. Pagkatapos ng kanilang usapan ay biglang sinunggaban ni Cloud itong si Tepa. Nagtitigan muna sila bago ipagpatuloy ang paghahalikan. Luyan na ng tanggal ang taling kumukonekta sa suot nitong si Tepa para matakpan ang kanyang kalooban. Ang kanyang dibdib nilalaro ni Cloud habang nagpapatuloy sa pagpapalitan ng halik. Napaupo itong si Tepa sa kama ngunit inalalayan siya nitong si Cloud na tumayo. Habang umiiyak ang karakter na pinapanood nila palabas sa TV ay siya ring pag-aalingangaw ng tunog ng nagsasalpukan ng mga labi. Tila nang hina itong si Tepa at gusto niyang makahiga saglit ngunit pilit siyang pinapatayo ni Cloud. Uminto itong si Cloud sa kakalik dito. Kinarga niya itong si Tepa papunta pa sa isang special room na tinatawag na playroom nitong si Cloud. Napalingat siya sa kung saan nanggaling ang tunog. Sa cellphone niya, iyon na nakapatong sa mesa na nasa tabi ng higaan nila. Bagamat gusto pa niyang gumalaw, kailangan niyang tignan ang cellphone niya. Sa ganitong oras ng gabi, bakit may biglang tatawag sa kanya? Tumakbo siya palapit sa may mesa habang tinatali ang robe niya. Her phone is still ringing and never took any longer for her to realize who's calling. Tumiki muna siya dahil sa panunuyo ng lalamunan niya. Samantala, nasa may pinto naman itong si Cloud. Nakatali na ang robe nito at may bakas ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hello, Nay, she said. She's calming herself maliban sa napagod siya sa naudlot sanang gagawin tong si Cloud. Inakabahan kasi siya sa maaring sadya ng nanay niya. Naubos na ba ang pinadala ko? Nagpadala pa lang ako kahapon, di ba? She never heard any response for a minute. Pagkatapos ng isang minutong iyon, isang hagulgol ang kanyang narinig. Anak, kailangan mo umuwi ngayon din. Napakagat itong si Tepa sa kanyang labi. Ang kamay niya ay mabilis na naglakbay papunta sa kanyang bibig. Tatakpan ito dahil baka kung ano ang maisawi ka niya sa maaring sabihin ng ina. Bakit, Nay? Utan nitong tanong. Ang katotohanan, natatakot siya sa maaring isagot ng nanay niya. Anak, ang tatay mo. Bigla nga nabitawan na Tepa ang cellphone niya at bigla ring tumulo ang kanyang mga luha. Babagsak na sana siya sa saig dahil sa panghihina ng tuhod niya. Nang masalo ito bigla ni Cloud, napayakap siya kay Cloud na mahigpit habang umiiyak. Tepa, huwag kang mag-alala. Pupunta tayo ron kaagad bukas. Saad itong si Cloud at hinagod ang likod nitong si Tepa dahil sa sobrang nalulungkot ito. At kung ano pa ang masunod nangyari, abangan nyo. Tay, sabi ng kaklase ko, mahirap lang daw tayo. Pagbabahagi ng isang musmus na bata na wala pa masyadong alam dito sa mundo. Isang batang babae na nakasuot ng uniforme. Ang bag nito ay kulay pink na Barbie at ang kanyang buhok ay naka-pigtails. Huwag mo na lang silang intindihin, anak. Saad naman ng tatay nito at kinarga na lang siya. Nasa unang baitang pa lamang itong si Tepa nang tilay sa pilitang pagmulat sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung ano ang estado nila sa buhay. Bata pa siya noon, inosente at walang masyadong alam. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya marunong makinig at makaalala. Pero tay, tama ang kaklase ko, diba? Muling tanan itong si Tepa habang nakatitig sa mga kumakarga sa kanya. Tama sila na mahirap lang talaga tayo.
Hindi muna nakasagot ang tatay niya sa tanong nito. Inayos muna ng tatay niya ang pagkakarga sa kanya bago mag-isip ng isasagot. Kung ang taong may sapat na edad na ang sasabihan na mahirap lang siya, parang maintindihan niya yon. Pero para sa isang bata, masyadong mahirap tanggapin ang katotohanan. Mahirap itong intindihin ang katotohanang mahirap lang sila dahil hindi pa hinog ang pag-iisip nito. Ganoon pa man, simula pa noon ay palaging nariyan ang tatay niya para magpaliwanag. Kahit pa parang hindi ito naintindihan nitong si Tepa. Anak, oo, tamang kaklase mo. Mahirap lang tayo pagsisimula ng tatay niya. Kahit pa paano sinisisi nitong sarili kung bakit hindi niya mabigyan ng magandang buhay ang anak at makakalis sila ng pamilya sa squatter area. Pero itong tandaan mo anak, itong tandaan mo wala kang kasalanan kung mahirap tayo. Hindi kumurap itong si Tepa, nakatuon ang buong atensyon sa ama at taimtim na nakikinig. Hindi kasalanan ng tao kung isinilang silang mahirap, nagiging kasalanan niya lamang iyon kung hanggang sa namatay siya, mahirap pa rin siya. Ang biglang pagbalik ng alaala nitong si Tepa ay nahinto kasabay ng paghinto ng sasakyan. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata habang tinatanggal ni Cloud ang seatbelt niya. It's okay, you'll be alright. Saad itong si Cloud at tinalikan si Tepa sa noo. Pagkatapos nun, pinagbuksan niya itong si Tepa ng pinto at parang kalapating nakatakas sa hawla kung tumakbo itong si Tepa. Nagmamadali at may hinahabol. Suot ni Tepa ang uniformeng ginamit niya sa kanyang pagpapanggap bilang isang manggagawang nagtrabaho sa isang opisina. Paniwalang paniwala ang kanyang mga magulang dahil kahit hindi nakapagtapos ng kolehiyo itong si Tepa ay matalino naman ito. Kaya lang, kahit anong talino niya pa, hindi niya iyon ginagamit para makapaghanap ng ibang trabaho. Mas pinili niya ang madaling pasok at malaki ang kita. Tahimik ang bahay nila nang tinakbo niya iyon papasok. Bago pa siya tuluyang makapasok sa loob, sinalubong siya ng kapatid niyang kumakain pa ng donut. Ate, mahina nitong tawag. Ang kanyang mga mata ay namumula at may kalakihan na ang lalim nito. Hindi rin ito nagawang yakapin nitong si Tepa ng mahigpit at may ngiti sa labi tulad ng dati nitong ginagawa. Nasaan si Tatay Bunso? Tanong nito at may pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay nanginginig ang labi nito. Pinipigilan niyang umuyak at ayaw niyang mumukhang mahina sa harap ng kapatid niya. Tepa, biglang tawag sa kanya ng taong siya ang dahilan kung bakit niya nagawang ibenta ang sarili at sumayaw sa kaunting piraso lang na tela ang nakasaplot sa maselang niyang bahagi. Agad na pinasok na Tepa ang sariling silid na tanging kurtina lang ang nagsisibing tabing at pinto nito. Na makapasok na siya roon, nakita niya ang kanyang nanay na pinupunasan ang kanyang ama. Nalata ng panghina. Ang laki na ng ibinagsak ng pangangatawan nito, wala nitong buhok at kahit pa pagkurap at pagsasalita lamang ay nahihirapan ito. Hindi naman inaasahang ilibot muna ng Tepa ang kanyang tingin sa loob ng napakasakit na silid na iyon. Masasabi mo talaga ang perang ipinadala niya ay hindi lang napupunta sa wala. May gatas, diaper, biscuits at mga prutas ang makikita sa gilid na bahagi ng silid na iyon. Ang kanilang matanda ng electric pan ay napalitan na rin. Tumayo ang nanay niya at itinigil ang ginagawa. Itinabi nito ang telang ginamit na pamunas. At pagkaraay lumapit sa anak. Ikaw na lang ang hinintay niya anak. Bulong sa kanya ng kanyang ina. Ang mga mata ni Tepa ay nakapako sa mukha ng tatay niyang nakangiti sa kanya sa hindi mo lamang dahilan. Marahil ay nasisiyan nito dahil nakauwi na rin siya sa wakas. Ang nag-iisa nitong anak na babae. Napahikbi ang kanyang ina at hindi pinilit na hindi lakasan para hindi siya marinig ng kanyang asawa. Kaunting oras na lang ang natitira sa buhay ng tatay mo. At ang kaunting oras na yon ay nais niyang ilaan sa pagkikipag-usap sa iyo. Tumango itong si Tepa at nanatiling nakatitig sa nakangiting ama. Umalis na sa harap niya ang nanay niya at agad naman siyang lumapit sa tatay niya at niyakap ito. Tay, umupo na itong si Tepa at tinawakan ang kamay ng tatay niya at itinapat ito sa kanyang bibig. Tay, namiss talaga kita. Iyon lang ang nasabi niya habang patuloy na bumubuhis ang kanyang luha. Ginamit naman ng tatay niyang ang kamay nito para pahiran ang luha niya. Mabuti at nakauwi ka, saad ng tatay niya. Umaktong malakas ngunit napapaubo rin ito pagkatapos. Napapailing lang itong si Tepa at sa pagkakataong ito, batid niyang imposibleng tumigil ang kanyang luha sa pagpatak ng ganun lang kadali. Para sa the best tatay, may oras ako palagi sa'yo, wika niya at pinilit ngumiti. Pasensya ka na taya at ngayon lang ako nakauwi. Tay, shhh, tunog na lumabas sa bibig ng tatay niya. Pinapatahan niya ang anak niya. Kahit umaktong matapang, alam niyang napakalambot ng puso nito. Hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan. Naroon na naman ang tatay niya sa palagi nitong ipinapaalala sa kanya na wala siyang kasalanan at hindi niya kasalanan kung ano man ang nangyayari. Tumayo itong si Tepa at pinunasan na kanyang maluha. Anong masakit sa'yo, tay?
May masakit ba? Saan? Nagmumukhang aligagay itong si Tepa sa pagkakataong iyon. Ang pagtatanong ng magkasunod-sunod ang alam niyang paraan para ilis ang maaring maging pag-usapan nila ng tatay niya, ang pamamaalam. Umupo ka anak, natatawang sabi ng tatay niya at napapigit ng mga mata. Wala nang masakit sa akin lalo na't andito ka na. Lalo na't kumpleto na tayo. Umupo si Tepa at inayos na lang ang buhok niya. Muli na naman niyang hinawakan ang kamay ng tatay niya. Oo tay, tama ka, kumpleto na nga tayo. Pagsang-ayon lang ni Tepa. Hindi na tayo magkakahiwalay tay. Napangiting, napailang ang kanyang tatay. Patawarin mo ako kung hindi ko iyon matutupad. Alam mo naman ako, di ba? Alam mo naman, ako ay mamamatay na. Pinigilan ni Tepa ang nais sabihin ng kanyang tatay. Tay, hindi ka mamamatay. May pera na tayo, gagaling ka pa. Paninindigan nito ngunit hindi nakikiisa sa kanya ang kanyang mga luha. Patuloy lang ito sa pabagsak at maging ang boses at pananalita niya. Pumipiyok siya. Alagaan mo kapatid mo ha. Biglang pagseryoso ng boses nito. Ang hiting kanina pa nito suot-suot ay nawala na. Huwag mo rin pabayaan ang sarili mo at ang nanay mo. Pero tay, pati ikaw ay alagaan rin namin. Pagtatama ni Tepa, ngunit napailing na naman ang tatay niya. Sa bawat iling nito, alam niya kung ano ang nais itong sabihin. Alam mo Tepa, naiisip kong napakadaya mo. Mapaklang natawa ang tatay niya ngunit sundan iyon ng pagbagsak ng buti ng luha nito. Tatanda ka na nga lang atang dalaga, tignan mo sa edad mong iyan. Wala ka pang anak. Paano ba naman siya magkakaanak? She's working and knowing what kind of job she had before. Getting pregnant is a big no. At isa pa, wala siyang boyfriend. Sa panahon ngayon tay, mahirap na mag-asawa. Saan nitong si Tepa? Hawak-hawak ang kamay ng kanyang tatay. Pinisil niya ito. Kung may gusto man ako mapangasawa, gusto ko ay katulad nyo. Kasi kayo kahit ano po ang nakaraan ni nanay, tinanggap niyo siya at hindi mo man lang siya sinusumbatan sa nakaraan niya. Anak, kapag mahal ka talaga ng lalaki, kahit pinakapangit mo pagkatao ay tatanggapin niya. Saad ng tatay nito. Hindi magtatagal, makikilala mo rin siya. Ang nanay ni Tepa ay minsan ding naging isang kalapating mababa ang lipad. Tumigil lang ito sa ganoong gawain na makilala niya ang tatay nitong si Tepa. Tinanggap siya ng tatay ni Tepa at ipinagtanggol sa tuwing kinakantsawan siya ng ibang tao na ang asawa niya ay pokpok. Kahit si Tepa ay hindi rin nakaligtas sa mga pangiinsulto ng iba dahil sa dating trabaho ng nanay niya. Kaya ayaw na rin talagang malaman ng mga magulang niya kung anong klaseng trabaho ang minsan niyang pinasukan dahil ayaw niyang maranasan ang pangiinsultong natanggap ng nanay niya. Isa pa, ayaw niya ring bigyan ng kahihiyan ang mga magulang niya sakaling malaman niya ang trabaho niya. Tumayo na lang itong si Tepa at niyakap ang tatay niya. Akala niya ay nailis na niya ang ayaw niyang marinig sa tatay niya ang pamamaalam nito. Umaasa pa rin siya na isang araw gagaling ito. Saka lang siya humiwalay sa pagkakayakap nang tawagin na naman siya nito. Anak, bahagyang nakayuko ditong si Tepa at naghihintay sa sasabihin ng ama. Pagod na ako. Pagkasabi ng tatay niya noon, napasingal siya at kasabay ng paglabas niya ng hangin ay ang pagsisipag-unahan ng luha niya sa pabagsak sa lupa. Ayaw niyo ba talagang lumaban? Pagod na po ba talaga kayo? Tanong nito at tumangulang tatay niya. Sabay ngiti, gusto niyang sabihan ng tatay niya na huwag itong susuko. Gusto niya itong manatiling lumalaban pero hindi niya kaya sa tagal ng paglaban ng tatay niya sa sakit nito. Ganoon na rin ang paghihirap nito. Lumapit na naman siya rito at inihiga ang ulo sa tabi ng dibdib ng tatay niya. Hindi niya magawang ipatong ang ulo niya sa dibdib ng tatay niya dahil baka makaramdam na naman ito ng pananakit ng katawan. Tay, bakit? Iyon lang ang nasabi niya. Kung mawawala ka na, paano na kami? Paano na kaming patuloy na lumalaban para sa'yo? Ipinatong ng tatay niya ang kamay nito sa buhok niya. Hinagod niya ito at para siyang batang sinusuklayan ng ama. Anak, pagod na ang tatay. Kahit pa kayo lumaban ng lumaban, kung ang pinaglalaban niyo ay susuko na, wala ring silbi. Ang kamay niya ipinatong niya sa tiyan ng tatay niya. Maingat niya lang itong ipinatong at pinapagaan. Alam ko pong nahirapan ka na tay pero gusto pa kitang makasama namin. Iahon po kayo sa kahirapan. Umiiyak na sabi ni Tepa. Kahit hindi na ako kasama sa pag-aawon niyo anak, ay okay lang. Saad naman ng tatay niya. Kahit kayo na lang. Ikakasiya ko yun anak. Biglang umubo ang tatay niya dahilan para mapabangon siya at umayos ng upo. Tatawagin ko po ba si nanay? Nababalang sabi ni Tepa. At bago pa man siya makatayo, hinawakan ng tatay niya ang kanyang kamay. Huwag na anak, kumpara kanina, mas nahirapan na ngayon magsalita ang tatay niya. Ang mga mata nito ay nagbibitaw na ng mabibigat na pagkurap. Ayaw kong nakikita niya akong nahirapan. Ayaw kong masaktan ng nanay mo dahil nakikita niya akong nahirapan. Tatay ko, hindi mo paniwala yung sabi kahit sa nalalabing nitong oras,
Pinili pa rin talaga ng tatay niya na huwag makitang nahihirapan ang nanay niya. Yakapin mo si tatay anak, niyakap nga niya itong muli ngunit sa pagkakataong ito, nakaupo lang siya at maingat niyang ipinatong ang ulo niya sa dibdib ng tatay niya. Sinigurado ni Tepa na kahit nakapatong ang ulo niya roon, hindi mahirapang huminga ang tatay niya. Ang tagal mo na nga pala talagang lumalaban tay, saan itong si Tepa habang ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng tatay niya. Ganoon pa man gusto ko talagang huwag ka munang sumuko. Ang luha niya ay tumagos sa damit ng tatay niya at pumasok sa loob. Kaya lang tay, kung hindi mo na talaga kaya kahit masakit ay tatanggapin ko ang pagsuko mo. Mahal na mahal ko kayo, saad ang tatay niya habang hinahaplos ang buhok niya. Dahil sa nakapatong ang ulo niya sa dibdib ng tatay niya, naririnig niya ang pintig ng puso nitong matagal masundan. Kahit ang paghinga ng tatay niya ay naririnig niya. Mahal ka rin namin tay. Nanatili lang siyang nakapatong sa dibdib ng tatay niya. Inaalala kung paano siya pangaralan ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay. Hanggang sa hindi na nga niya narinig ang pagtibok ng puso nito. Maging ang mararamdaman ang paghaplos sa kanyang buhok. Mariin siyang napapikit at sindan iyon ng mabibigat na pagbagsak ng luha nito patungo sa damit ng tatay niya. Inalis na niya ang kanyang ulo sa pagkakapatong at doon na nga niya nakumpirma na wala na ito. Makakapagpahinga ka na rin tay, saan itong si Tepa? You had a great fight, my savior. Pinahira ni Tepa ang luha niya at bago pa man siya makatayo, para ipaalam sa nanay niya na wala ng buhay ang kanyang ama, nakita pa niyang naglabas ng tubig ang mga mata ng tatay niya. At kung ano pa ang masunod na nangyari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.